Tapos na ako mag-impake at aalis na kami pagkatapos. Inintay ko na lang si daddy at aalis na kami. Inahanap ko na lang wallet ko para makaalis na ako na may nakita akong relo sa mesa katabi ng kama ko. Naalala ko ang nangyari kagabi. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko kasama ko sa JP. Naalala ko yung titig niya sa akin at parang may hinahanap siya. Ang kanya mga mata naghahanap ng aking kaluluwa. Ngunit alam ko ito na ang wakas. The one last time and he will let me go. Just like what he asked for. Naalala ko pa ang pagising ko sa umaga na wala siya sa tabi ko. Naramdaman ko nag-iisa ako. Tinupad niya talaga ang pangako niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si dad sa kwarto. Kasama niya yung driver namin. Maybe it's time. We have to leave. Ani daddy at kumite. Sumunod naman kagad si Manong driver at kinuha ang mga bagahe ko. Tumingin ako kay Papa at sinabing, "Okay, kukunin ko lang wallet ko, Dad." Then I saw it on my bed. I just looked at the watch and we're leaving. Pagkababa namin nakita ko nakatayo ang mga katulong namin malapit sa pintuan at nakatingin sa amin habang naluluha. Nagpaalam na ako sa kanila at gumiti. Nakita ko si Manang Tasing na lumapit sa akin at tinalikan ako sa cheeks ko. Umiiyak siya. "Manang Tasing, I told you na pwede mo akong samahan sa Canada," sabi ko. Siya kasi ang nag-alaga sa akin simula ng bata ako. "Pero anak, hindi ko naman pwedeng iwan ng mansyon. Alam mo namang akong naatasan ng daddy mo na alagaan ng mansyon simula nang namatay ang mommy mo." Sumisinghot pang sabi nito. Nayakap ko ulit siya at sinabing, "Manang, makukumbinsi ko si daddy nang sa ganon, makasama ka sa akin. Alam mo namang papayag yun pag ako, di ba?" Tumingin ako sa kanya at nag-smirk. "Pero anak, kasi napamahal na rin sa akin tong mansyon eh. Hindi ko maiwan-iwan," sabi nito. Tinitigan ko si Manang Tasing. Talagang napamahal na sa kanya ang mansyon. Tiningnan ko ang iba mga katulong at gumiti. "Salamat din sa inyong lahat. Naging pamilya ko na rin kayo. Sorry nitong mga nakarang araw hindi ko kayo gaano nakausap because it's just a personal problem. Pero sigurado pag umuwi ako dito sa Philippines, may pasalubong ko sa inyong lahat, okay?" At nagliwanag naman ang mga mukha nila. Nagtawanan ang lahat. Isa-isa nila ako nilapitan para magpaalam. Niyakap ko sila sa huling pagkakataon. Narinig kong nagtatawag na si Daddy. "Okay everyone, aalis na tayo. Take care, okay?" sabi ko. At tumango naman sila. Nakita ko sumakay si Daddy sa kotse at sinundan ko. Tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon. May mga memorable memories ako doon, lalo na sa kwarto ko. Ngumiti ako. Umalis na ang sasakyan papunta sa airport. Nakatuon lang ang atensyon ko sa daan. Ang ganda talaga ng Pilipinas, regardless kung ano pa man ang naranasan ko kasama ang lalaking mahal ko. Ngunit lahat ng mga bagay na iyon ang nagpalakas sa akin. Naisip ko siya na may isang pamilyar na figura ng lalaki ang nakakuha ng atensyon ko habang dumaran kami sa harap ng OB-GYN clinic. The man wearing a black long sleeve folded on his elbow na pinaresa ng maong at itim na sapatos. "JP?" bulong ko. Napatingin ako sa babae sa tabi niya. "Ruby?" Grabe ang naramdaman ko. Masakit. Nakita ko kung paanong alagaan ni JP si Ruby. Kung paano niya ito niyakap. Never niyang ginagawa sa akin yon. Never niya ako niyakap ng ganon. Tinignan ko ulit ang sulat na nakapaskil sa kung saan sila galing. OB-GYN clinic. Buntis ba siya? Muli, naalala ko ang anak ko. My baby. Yung pinatay nila. Gusto kong umiyak. They looked happy. Mukha siyang masaya na wala ako. Siguro nga tama naging desisyon ko. Humarap ako sa driver at sinabing, "Manong pakibilisan po." "Okay ka lang ba, baby?" tanong sa akin ni Dad. Napatingin ako sa kanya at nalaman kong nakatitig pala siya sa akin. "Daddy, okay lang ako," sabi ko. Nakatitig lang sa akin ang dad ko. Nang masiguro niyang okay lang ako, ngumiti siya. "You know you can tell me, right baby?" My father stated. "He's always like that. Kahit patay na si mommy, he's always supporting me." Tumingin ako sa aking ama ng diretso sa mata. "Opo, Dad. Okay lang po ako. Tingnan niyo po ako. I'm perfectly fine, right?" sabi ko. Tumawa pa ako ng malakas. Masaya ba talaga ako? Pagkatapos ko silang makita. Baka nga ako lang talagang extra ng love story nila. Ang kontrabida. At sa wakas, nakarating na rin kami sa airport. After 30 minutes, nakasakay na kami sa airplane. Tumingin ako sa labas para makita ang Pilipinas sa huling pagkakataon. Siguro oras na para mag-move on ako. Masaya na sila, lalong-lalo na siya. Tahimik ako umiiyak habang nagpapaalam sa kanya.
Ito na ang huling sakit na mararanasan ko sa buong buhay ko. Ipinangako ko yan. Nawala ang focus ko nang may kumatok sa pinto. Inangat kong ulo at sinabing, "Pasok ka. Nasa office ako." Nakita ko pumasok si Nicole. Nakasuot siya ng puting sando, pinaresa ng asul na palda. Oh, simple as always. Pero classy ha? I stared while smiling. She's my secretary and a friend here in Canada. Half Filipino siya, so she can speak in Tagalog. We've been friends for 3 years now. Simula nang pumunta kami dito ni Dad sa Canada, so I can take over the advertising company. Well, as beautiful as always ka naman, sabi niya habang tumatawa sa akin. Nakasuot ako ng red fitted dress na pinaresa ng red stiletto. She stared at me, ulo hanggang paa tapos tumango. I like your outfit today, ha? You look so daring to me. Sabi niya at saka umupo sa sofa. Well, may good news ako sa'yo, Beshi. Sabi niya. Tapos tinoon kong lahat ng atensyon ko sa kanya. Ano to? Tanong ko. Kailangan na natin bumalik sa Pilipinas. May bago tayong branch doon, kaya kailangan mong pumunta dito at personal na hawakan. Sabi niya. Pilipinas? Shit, ayoko nang bumalik doon. Nicole, can we really have to handle this personally? Maaari tayong magkaroon ng mapagkakatiwalaang tao na maghahawak ng kumpanya sa Pilipinas. Tutol ko. Tinignan niya lamang ako ng diretso sa mata. Dahil ba sa ex-husband mo? Tanong niya. 3 taon na nakakalipas, nakatanggap ako ng annulment mula sa aking dating asawa. Nabalitaan ko rin na may anak na sila ni Ruby. Siguro dahil gusto niya magpakasal kay Ruby kaya pinadalhan niya ako ng annulment paper. Tinignan ko siya na malamig at sinabing, "Syempre hindi, Nicole. I moved on already. I forgot about him a long time ago." Grabe na ang pagpapasakit niya sa akin noon. Sigurado naman akong matagal niya rin akong kalilimutan. I said as a matter of fact. Bitter ka naman? Wika ni Nicole. Tinawanan ko lamang siya. Seriously, ako? For all this time? At tumawa ako ng tumawa. But Beshi, your daddy told me na ikaw daw dapat na mag-handle sa company sa Pilipinas. Dito na lang daw siya muna at siya nang bahala. She said. Para kung binagsakan ng langit at lupa. I looked down. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Inangat kong ulo ko habang naka-cross arms sa dibdib. But I don't have any choice but to accept it. Uuwi na tayo, I stated. Pagkatapos gumana ang kanyang mood. Oh my God! Philippines, I'm coming! Masayang sigaw niya. Tapos tumingin siya sa akin. Alam mo, Beshi, may plano na akong pagkarating doon magkakaroon tayo ng party. Welcome para sa iyo and Michael, my baby. Excited na sabi niya at tumayo. Aalis na siya pero para may nakalimutan siya. Wait, bukas na pala tayo aalis. Ready na mga bagahe at lahat ng dapat dalhin. Then, she leaves. Shit! Talagang nakahanda ng lahat. Paano ko ba sasabihin kay baby Michael? Tinignan ko ang mga files na nakahilata sa harapan ko. Parang sasabog ng utak ko sa pagod. But I have to do it. Ayoko namang dalhin to sa Pilipinas. Kaya ginawa ko na lang ang mga dapat gawin. Pirma dito, pirma doon. I got home late at my condo. Pagod na pagod talaga ako sa daming dapat pirmahan ng mga deals. Bullshit. Tinatanggal ko ang stiletto ko nang biglang may sumigaw. Mommy, you're home! Patakbong lumapit sa akin ang anak ko and kissed me on my cheeks. Oh my baby Michael, sabi ko at niyakap siya. Tinitigan niya ako at ngumiti. Kamukha niya talaga si JP. Blue eyes, a pointed nose, and thin lips. Yes, I have a child with JP. Sa huling pagkakataong may nangyari sa amin, may nabuo rin palang bata sa loob ng sinapupunan ko. Oh, you're here already, Esperanza? Someone said. I raised my hand and I saw Nicole sitting on the sofa. Thanks for taking care of my child, Nicole. Nakahanda na ba lahat? I asked her. She nodded. Kinuha naman ito sa baby Michael at nilalaro. Pumasok na ako tagbisan damit pambahay. Hindi muna ako lumabas ng kwarto. I dialed Manang Taseng's number. Hello? Sabi niya na sinagot niyang tawag. Manang, how are you? Natahimik sa kabilang linya. Esperanza, anak? She asked excitedly. Manang Taseng, I'm going home. Umiyak ako ng tahimik. Miss ko na talaga siya. Para siyang pangalawang nanay ko. Naku, uuwi na ang anak ko. Sigaw nito. Narinig kong nagsigawan din ng ibang mga katulong. Talagang excited sa pasalubong, ha? Tumawa ko. Manang, bukas na pong alis ko papunta dyan sa Pilipinas.
Habang nakatanaw ang mga mata ko sa labas. Here in my condo, especially at night, you can see the city lights. So beautiful. Ay nako, salamat naman sa Diyos at uuwi ka na. Pagkatapos ng 3 taon anak, makikita na rin kita. Sabi nito habang umiiyak. Eto talagang si Manang palaiyak. Manang, I have someone with me. Talaga anak? Lalaki ba? Babae? Both po, Manang. I said while smiling. Maybe it's time for her to meet my child. Okay anak, maghahanda talaga ako. O siya, tawagan mo agad ako bukas pagkarating mo dito sa Pilipinas, anak ha? She said excitedly. Noted po, Manang. I laugh at her. Talagang magugulat siya kapag nalaman niyang may apo na siya. Gusto nga na sabihin ni Daddy kay Manang ang good news but I stopped him. Baka may makaalam pa, lalo na si JP. I don't want to lose my baby. Pagkatapos namin mag-usap, lumabas na ako at pinuntahan ng anak ko sa kanyang kwarto. I saw him already asleep. Lumapit ako, tinignan ng kanyang mukha. Inawakan ko ang pisngi niya, tinilikan sa noo. I hope na walang makakaalam tungkol sa'yo besides my family, baby. I don't want to lose a child again. Hindi ako makakapayag na kunin ka niya sa akin. Hindi. Nakaya naman nating mabuhay ng tayo lamang, di ba? Without the help of your father, I don't want to lose you, baby. Sabi ko habang nakatitig sa baby Michael ko. Napansin kong may nakatayo sa likod ko. Tumingin ako sa paligid, nakita kong kaibigan ko si Nicole na nakatingin sa akin at sa baby ko. Pumunta siya sa tabi ko at ngumiti. Nandito ko, Beshi. I'm going to protect him against his father. Nawalan ka na ng anak. Alam ko mababaliw na ako. Si baby Michael ang mawawala sa iyo. Sabi nito habang tumatawa. I rolled my eyes at her. Talagang sa'yo ha? I teased her. Of course. Pag lumaki na yung si baby Michael, pakakasalan ko yan, no? Sayang gwapo pa naman, she said. Talagang tinawanan ko lamang siya. Dream on, Beshi. Matulog ka na't inaantok na ako. I stated while going back to my room. When she is about to debate something, pinakita ko sa kanyang middle finger ko at isinara ang pinto. Nagising ako ng may umuyugog sa balikat ko. Iminulat ko ang mata ko at ngumiti ako ng pilit. Nagisingin ng baby ko. Mommy, nandito na po tayo. Sinabi sa akin ni Tita Nicole that we have to go, sabi ng anak ko. Tangina, Esperanza, ang talino talaga ng baby mo. Sabat naman ng kaibigan ko. I just rolled my eyes at her. Tinignan ko ulit ang baby ko at niyakap to na mahigpit. Tapos sinalik-halikan ko pa sa mukha. Mommy, you're so clingy, he said. I just laughed at her at tumayo na. I looked around at nalaman kong kami na lang palang dito sa loob ng eroplano. Kinuha ko si baby Michael at lumabas na kami. Pagkalabas namin, naramdaman ko kagad ang Pilipinas. So wonderful. Oh my God, Esperanza! We're here already in the Philippines. I missed this. Excited na sigaw niya. Nakita ko siya nakatalikod habang pinagmamasdan ang paligid habang tumatalon. Stop it! Hindi ka na bata. Sabi ko habang natatawa sa ekspresyon niya. Tapos pagtingin ko sa anak ko, nakatingin lang siya kay Tita Nicole na tuwang-tuwa. Hey baby, do you like the view? I asked him. Nung nalaman niyang nahuli ko siyang nanonood sa tita niya, parang nahihiya siya. Yeah, mommy, I like the Philippines pero it's hot. Napasmirk lang ako sa kanya. Okay, sabi ko. Nang tinignan ko ulit si Nicole, may nahanap na agad siyang sasakyan. Nalagay na ng staff ang mga bagahe namin sa sasakyan. Then we got in the car. 3 years ago lang, naalala ko, palis kami ni Dad papuntang Canada. I thought that will be the last time for me to see the Philippines. Naalala ko rin na makita ko si JB with Joby in front of an OB-GYN clinic. Hindi ko lang alam pala na buntis din pala ako noon. Honestly, nasaktan ako before, pero malayo na rin sa nakaraan. But still, parang kahapon lang. I was a battered wife at nagpapakatanga sa ex-husband ko. Well, opisyal na napawalang bisa ng kasal namin. 3 taon na nakakaraan. Naka-move on na rin ako sa wakas. Esperanza, may masquerade party tayong dadaluhan bukas. At silang business partner natin dito sa Pilipinas, so pinaunlakan ko na. She said that excitedly. Parang mas excited pa nga siya kaysa sa akin sa pagpunta namin dito sa Pilipinas. Can we cancel it? Kakarating lang natin dito sa Pinas, tapos may party agad tayong dadaluhan, at bukas na. Baliw ka ba? Nababaliw kong tanong sa kanya. Hibang na sigurong babaeng ito. Don't worry, beautiful. Handa ng lahat.
damit mo at kung ano-ano pa. Ready lang lahat, kamahalan? She said sarcastically. Ha? Baro na siguro talaga itong babaeng to. Sasagot pa sana ako but we already arrived at the mansion. And I saw Manang Tasing na naghihintay na sa pintuan at ang ibang mga katulong nakatayo lamang sa labas. Naghihintay sa paglabas namin ng sasakyan. I miss them. I miss my family. Bago ko bumaba, sinabihan ko muna si Nicole na siya na ang bahala sa mga bagahe namin. Pagkababa ko'y napangiti agad si Manang Tasing at ang ibang katulong. Diyos ko, Esperanza, anak ko! Sabi nito habang patakbong yumakap sa akin. I hugged Manang Tasing too. I really miss her. I miss you, Manang. Tumawa naman ito. Tumingin ako sa paligid para makita mga maids at sinabing, Don't worry, hindi ko nakalimutan ang pasalubong. Sabi ko habang nakangiti sa kanila. At dahil sa sinabi ko, lumiwanag ang mood nila. Napapatalon pa sila sa tuwa. Thank you po, madam. Napakabait niyo po. Sabi naman ng mga ito. Ano ba kayo? Wala yun. Ang sabihin niyo, pasalubong ko lang gusto ninyo. I teased them. Nagtawanan naman ang lahat. Nagtaka ako nang bigla silang natahimik habang nakatingin sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko ang anak kong nakatayo doon. Ngumiti ako sa anak ko para i-comfort siya. Hindi niya pa kilalang pamilya ko dito sa Pilipinas. Well, kahit katulong namin sila, they are my family. Baby, come here, I said to my child. Sinunod naman ito. I smiled. Napakabait talaga ng anak ko. Humarap ako kay Manang Tasing at sa ibang mga katulong. I saw them looking at me confused. Hi everyone. I just want to introduce to you my baby Michael. Anak ko. Sabi ko habang nakatingin ang bawat isa sa kanila. Nakatitig lang sila sa akin, tapos sa anak ko. Nakita ko iba sa kanila nakatunganga at iba naman nakalaglag ang mga panga. I know, nalaman lang ninyong nawala ako ng anak at nagtataka kayo kung sinong ama, pero hindi naman ako pumapatol sa kung sino-sino lang. Still, si JB pa rin ang ama ng anak ko at sana tayo lang ang makakaalam nito. Ayokong kunin na naman niya ang anak ko. I stated. Malakas naman ang loob kong sabihin sa kanila ang totoo dahil hindi naman nakakaintindi ang anak ko ng Tagalog. So confident akong hindi siya magtatanong. They are just looking at me so shocked. Niyakap naman ako ulit ni Manang Tasing at sinabi, Bakit di mo naman sinabi sa akin to, anak? Alam mo namang mapagkakatiwalaan mo ko, di ba? She asks. Natakot lang po talaga ako, Manang. Sana maintindihan niyo po, sabi ko. Tumango siya at tumingin sa anak ko. Kinuha nito si baby Michael at kiniliti. Ang cute-cute naman ng apo ko. Alika na at pumasok na tayo, she said and everyone agree. Nagkasiyahan naman ang lahat. Teka, paano naman ako, Beshi? Di mo ba ako ipapakilala sa kanila? Sabat ng kaibigan ko. Napatingin ako sa kanya at andito lamang pala siya sa likod ko. Napatingin naman ang lahat sa nagsalita. Ipinakilala ko na si Nicole sa kanila at baka maparaning ito. Baliw pa naman to. Everyone, si Nicole nga pala, best friend ko. Pagpapakilala ko. Nakipagkamay naman ang lahat sa kanya. So, kayo palang family niya dito sa Philippines. Ang warm-hearted niya naman. Mainggit na nga ba ako sa'yo, Beshi? Di mo naman sinabi sa akin na marami palang nagmamahal sa'yo dito sa Pinas. Sabi ng baliw kong kaibigan. Pasok na nga tayo at nang makakain na. 8:00 na ng umaga, oh. Gutom na ako. Namiss ko na talon luto ni Manang Tasing. Sabi ko. At nagtawa na naman silang lahat sa akin. Pumasok naman agad kami. Dala-dala na ni Manang Tasing sa baby Michael habang nilalaro. Pagkapasok ko palang ganoon pa rin naman ang ayos ng mansyon. May naglalaki ang chandelier at mga nakahilerang painting na nakasabit sa kung saan. Mas lumaki na nga lang espasyo sa sala at sa kusina. May nakadisplay na ring piano sa sala at sa mga nagagandahang bulaklak sa hardin. Parang mas napakaaliwalas ng bahay noon kaysa noon. Sa bagay, napakalungkot kasi ng bahay. Noon, parang inalagaan mo talaga na maayos ang bahay, Manang, ha? Narinig ko pang sabi ni Nicole. Ay, oo nga naman. Para ko sakaling uuwi na dito ang anak at ang apo ko, ay masiyahan na naman silang tumira dito. Sabi ni Manang. Alika na, Esperanza, anak. Kinuha ko ang anak ko at pinaupo sa tabi ko. Ganoon din ang ginawa ni Nicole. Umarap siya ng mauupuan. Ang sarap naman itong inihanda mo, Manang.
Para nakakatakam. Napangiti ako sa sinabi ng kaibigan ko. Alika na po manang at kayong lahat, sumabay na po kayo sa amin na kumain. Sabi ko at para namang nahiya pa ibang mga katulong. Ano ba naman kayo? Para namang di na kayo nasanay. Ganito rin naman tayo dati, hindi ba? Sabay-sabay. Sabi ko habang nakangiti. They just smiled and goes near the table. Kumuha na rin sila ng plato at kumain. Namiss ko talaga ang ganito. Masaya at walang ibang iniisip. Habang nagkakasiyahan kami sa pagkain, bigla bumukas ang pintuan at may lalaking pumasok. Bigla akong kinabahan na makilala ko sinong sumira ng kasiyahan namin. Long time no see, Esperanza. And I signaled Nicole to get baby Michael and hide him. Napaghandaan ko na to. Matagal na. I stared at the woman who greeted me. Long time no see. My ex-husband? I stated while staring at him coldly. Nakatayo lang siya doon. Tinititigan ako. Para siyang halimaw na naghihintay ng kanyang mabibiktima. Hindi mo sinabi sa akin na nandito ka na sa Pilipinas. Wala ba akong karapatan na i-welcome back ang asawa ko? Sabi nito. Mas diniinan pa nga nito ang salitang asawa. He changed a lot. He looks dashing with his faded blue buttoned-up shirt with long sleeve folded to his elbows. Napakunot ang noo ko na maramdaman na sumilip ang tinta sa dibdib niya. May tattoo ba siya? Bakit di ko alam yon? At sino nagsabi sa'yo na nandito ako? At wala kang karapatan na basta ka nilang pumunta dito, JP? Matagal na tayong tapos, sabi ko. Tapos nag-cross arms ako sa dibdib. Tinitigan ko siya ng malamig. Bigla ako napaatras nang napagdesisyonan nitong lumapit sa akin. My heart beat faster and faster. Shit! Hindi ko alam ang gagawin. Kung tatakbo ba ako o ano. I just want to welcome my wife. Sabi niya habang mataman akong tinititigan. Nung nasa harapan ko na siya, automatic na humawak siya sa bewang ko noong paalis na ako ng bansa. Bigla ko iminulat ang mga mata ko at itinulak siya palabas ng malakas sa dibdib. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinampal ng malakas. How's what? Welcome, JP? Sarkasikong sabi ko. Nakita kong sinusubukan niyang pigilan ang galit niya. Tumingin siya sa akin at nakita ang maganda niyang asul na mga mata. I just want to talk to you in private, Esperanza, unless... Tumingin siya sa paligid tapos tumingin ulit sa akin. Maliban kung gusto mong malaman nila kung ano ang gagawin o sasabihin ko. Sabi niya pagkatapos nag-smirk sa akin. Gusto ko siyang sampalin sa mukha niya. Gusto kong pagsasampalin ang mukha niya hanggang sa maramdaman niyang sakit na dinanas ko. Sa kanya, hayop siya. Ang kapal ng mukha para magpakita sa akin. Tumingin ako sa paligid at nalaman ko na nandito na pala ang mga maids. Hindi ko nga rin mahanap kung saan tinago ni Nicole ang anak ko. I looked back at him and said, "Okay, come to my room," sabi ko. Tumingin ako kay Manang Tasing and I signaled her to continue. They're eating. Nauna akong umakyat sa taas habang nakasunod naman sa akin si JP. Pumasok ako sa kwarto ko tapos sumunod naman siya. Narinig ko pa may naglock ng pinto. Agad akong humarap sa kanya para sabihin na hindi niya na kailangan ilak ang pintuan dahil hindi naman kami magtatagal. Pero bigla niya akong hinawakan sa braso at iniipit sa pinto. Nagpumiglas ako. Ano ba, JP? Let me go, sabi ko sa kanya. Pero parang di niya ako narinig. Sa halip, pinalikan niya ako sa labi ng mapusok. Bigla niya ako nabitawan dahil sa ginawa ko. I laughed at him. Bagay yan sa kanya. Shit! Sabi pa nito. Akala mo tulad pa rin ako ng dati, JP? Alam mo, parang mali ang pagpunta natin dito. Umalis ka na dahil wala na tayong dapat pag-usapan pa. May anak na kayo ni Ruby. JP, maawa ka naman sa anak mo. Sigaw ko sa kanya. Nababaka sakaling baka magising sa katotohanan ang lalaking ito at tumabas na sa buhay ko. I miss you. Hindi ko kinayang pag-alis mo, Esperanza. Akala mo nabuhay ako na maayos dito sa Pilipinas? Hindi, kasi iniisip ko kung paano't naghanap ka ng iba, hindi ako makakapayag, sigaw nito.
Akala ko nagbago ka na, JP, pero ganun ka pa rin. Nananakit ka ng babae. Hindi mo ba naisip na baka nasasaktan mo na si Ruby at ang anak mo, ha? Sagot ko, puta, ang kapal ng lalaking to. He stilled. Mukha siyang nagulat at naguguluhan. Anong sinasabi mo? Sinong anak at bakit nasali dito si Ruby? He asked. Ha? Akala niya manloloko niya ako pues nagkakamali siya. Pwede ba, JP? Stop acting like it's nothing. Stop acting like you don't know anything. Kasi nababaliw ka na. Ganon ba talaga kayo mga lalaki? Mahilig sa pagmamaang-maangan. Sabi ko, nakakapagod na. Tama na. Naluluhan na rin ako kasi masakit na. Masakit na sabihin na hindi na siya sa akin. Aalis na sana ako na may malakas sa braso na humila sa akin at ang sumunod ngang nalaman ko ay nakahiga na ako sa kama. Isang hingal ang tumakas sa akin. Tatayo na sana ako nang bigla siyang pumaybabaw sa akin. Nagpumiglas ako. Tinutulak siya ng malakas. Pero napakabig na. Hindi ko siya matulak-tulak. Inawakan niya ang kamay ko at inilagay sa itaas ng ulo niya. I miss you. Kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko, Esperanza. Ang napakaganda mong mata at tinalikan niya ako sa mata. Your sweet lips. It's like my favorite wine. Inalikan niya rin ako sa mga labi ko. Para na ako nahihibang. Tumaas ang balahibo ko sa ginagawa niya. Kahit kailan. Esperanza, hindi kita nakalimutan. Ang malaberde mong mga mata, ang makinis mong balat, ang kulay itim mong buhok at kung paano mo ako tinitingnan noon. Gusto ko ulit na maramdaman iyon. I wanted to have my wife back. My wife, please. Pagsusumamo pa niya sa akin. Nang matitigan ko ang kanyang asul na mga mata, ang nakikita ko ay pagmamahal. Pero alam kong magaling siyang magpanggap. Gusto ba niyang mabawi ang sunod-sunuran niyang asawa? Over my dead body. In short, yung nagagawa niyang punching bag, gusto kong matawa. I laugh at him despite our situation right now. Tumatawa talaga ako nang tumatawa. Yung nakakainis talaga? Alam mo, nakakatawa ka. Baka ang gusto mo, JP, ay punching bag at hindi ako. Pwede ba? Tigil-tigil ka na dyan dahil sa pag-iinarte mo. Bumalik ka na lang kay Ruby at sa anak mo. Sabi ko at itinulak ko siya. Pinakawalan naman niya ako. Tumayo na ako at inayos ang backless dress ko. Tumingin pa ako kay JP at nakita ko nakatitig lamang siya sa akin habang inaayos ang damit ko. Kasi naman, etong damit na pinili ni Nicole, ang iksi. At kita pang malaki kong dibdib. Puisit, namamanyak pa ako nito eh. What? Like the view? I asked. He just looked at my face, not saying anything. Alam mo, baka iniintay ka na ni Ruby, please lang. Huwag mong gawin sa kanyang ginawa mo sa akin, JP. Kasi alam ko kung gaano kasakit ang niloloko, lalong-lalo na ng asawa ko. Sabi ko. Alam mo, Esperanza, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang may anak na ako at may relasyon kami ni Ruby. At kung meron man dati yon, past is past. Bumalik ako because I want to get my wife back. At ito lang ang masasabi ko, Esperanza. Tumayo ito at lumapit na sa akin. Napatras naman ako at baka ko ano pa ang gawin sa akin. Tapos nakatingin lang ako sa mga mata niya. Walang sinasabi. I am getting you back. At wala akong anak. Kung meron man, sigurado ako ikaw ang ina. Sabi niya at saka umalis. Nakatayo lamang ako, hindi makagalaw. Shit, wala siyang anak sa babaeng yun. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagkita ni Esperanza at JP? Ano nga kaya ang nangyari noon kina Ruby at JP? Nagkaroon nga ba sila ng anak tulad ang hinala ni Esperanza? At si JP, malaman kaya niyang nagkaroon sila ng anak ni Esperanza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.